Hey, God's morning mga kapatid. Today is Friday, no? September 5 na po. Ngayon po araw na ito ay araw ng Friday ngayong taong 2025 sa ating daily devotion at sa araw na ito ng September 5, 2025, yung araw ng Friday ay po muli ay dadako sa ating God's morning, sa ating daily devotion. At pamagatan po natin itong divine companionship with heart of Moses plea. Ano ho? Mula po ito sa Exodus 33:15 ay samahan niyo po kami at ating basahin at tayo po ay sasamahan ng aking partner para pangunahan tayo sa pananalangin, no, ng ating paksa ngayon. Dito sa Exodus 33:15, divine companionship, the heart of Moses. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Exodus 33:15. Sinabi ni Moses, "Kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito." Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin, O Lord. Maraming salamat po sa mga salita mo, sa mga aming pag-aaralan ngayong umagang ito, Panginoon. Samahan mo po kami upang himayin, aming namnamin ang aming pagkain ngayong umaga, ang iyong mga salita, Panginoon. At nawa, Panginoon, itago mo po kami sa iyong likuran ngayong maghapon. Kayo po ang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy niyo pong palakasin ang aming mga katawan, Panginoon. Patuloy niyo pong palakasin ang aming mga espiritu na nanghihina sa pamamagitan ng pagkain ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At ang lahat po ng aming mga pag-aaralan ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. No? Ito sa talatang ating binasa, parang tila ba, no? Parang titingnan natin sa isang banda ay parang tigas ng ulo ni Moses, no? Parang matigas siya, no? Pero hindi po 'yon ang konteksto nito, no? Doon sa kontekstong ito, doon sa Amplified Version, sabi niya, "And Moses said to him, if your presence does not go, do not lead us up from here." Meron bang bargaining? Meron bang katigasan ng ulo dito? Tingnan po natin. Dahil ang Book of Exodus po ay pangalawa sa unang 5 libro ng Biblia na tinatawag po nating Pentateuch o Torah. Ito po ay sumusunod, no, sa Book of Genesis at nagkwento ng sabi nga ito yung crucial part, no, ng kasaysayan ng Israel. Ito po yung sa Exodus, makikita po natin diyan yung pagkaalipin sa ng Israelita sa Ehipto. Ang mga Israelita po diyan ay naging alipin. Sa loob ng maraming taon, sila ay pinahirapan at ginamit para sa mga mabibigat na gawain. Diyan din po sa Exodus ay nakita natin yung pagtawag kay Moses. Siya po ay tinawag ng ating Panginoon Diyos para palayain ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Si Moses ay isang pastol na may takot sa ating Panginoon Diyos. At dito nakita rin natin yung 10 salot. Ipinadala ng Panginoon Diyos ang 10 salot sa Ehipto para pilitin ang parua na palayain ang mga Israelita. Dito nakita rin ng Exodus yung pagtawid sa Red Sea, yung hinati niya yung dagat. Sa tulong ng Diyos, himalang tumawid ang mga Israelita sa Red Sea habang hinahabol sila ng hukbo ng Ehipto. At dito rin po makikita rin natin yung tipan dito sa bundok ng Sinai. Ito yung pagkatapos nilang makatakas, ay pumunta ang mga Israelita sa bundok Sinai, kung saan ibinigay ng Diyos kay Moses ang 10 utos
at iba pang mga batas. Dito rin itinatag ni ang tipan sa pagitan ng Diyos at ng Israel. Importanteng tandaan po natin bago pa man dumating tayo dito sa ating talakayan ngayon dito sa Exodus 33:15. Yun po yung nangyari. That's backtrack lang tayo doon. Yun po yung nangyari doon. Nagkaroon po ng malaking problema. Habang si Moses po ay nasa bundok para tanggapin ng 10 utos. Kaya po nasabi ito ni Moses. It's not only demand. Talagang ito ay makikita natin kung ano yung puso dito ni Moses at ano yung kaugnayan nito sa atin. Dito ay sabi nga nung tinanggap niyo yung 10 utos, ay sa mga Israelita ay ganun pa man, nagrebelde ho. They pursued, tapos they pressured, ano pa ba? Aaron, na para gumawa ng golden calf, para sila ay doon magpuri, biruin yun, pagkatapos ng ginawa ng Diyos, kung paano sila iligtas, but still, gumawa sila ng golden calf para sambahin sila. This was a direct violations of God's commandments and betrayal of their covenant with Him, with our God. Dahil dito, galit na galit po ang Diyos at nagbanta na hindi na siya mismo sasama sa kanila sa promised land. Instead na magpadala o instead na sabi nga ay sumama yung Diyos, sabi ng Panginoon Diyos ay papadala na lang siya ng anghel. Kaya nga po, this verse, yung binasa natin kanina, is all about Moses, making a serious request to God. Sabi niya, it's not, hindi ito yung pagmamalaki, hindi ito pagmamatigas na ulo, kasi kapag babasahin lang natin, hindi natin titingnan yung buong context. Liligaw tayo. But yun pala yun, yun yung pangyayaring ito. It shows how important divine companionship was to Moses. At sa alam ni Moses na ganun din sa bawat mga kababayan niya sa Israelites. The Israelites had messed up, sabi nga, big time by worshiping golden calf. Tandaan po natin, noong panahon na yon, yung pag-worship sa mga gawa ng tao, kahit nasabihin natin yun ay ang intention nila ay para sa Diyos, ay blasphemy sa Panginoon. At yun hanggang sa kasalukuyan. Dahil dito, ang Diyos ay nagalit. He threatened not to go with them personally to the promised land. Instead, He offered to send an angel. Para kay Moses, hindi ito sapat. Moses knew that without God's actual presence, the journey would be meaningless. Sa buhay kaya natin, sa lahat ng journey na meron tayo, kasama ba natin ang Diyos? Meron din kaya tayong puso na katulad nito ni Moses, na alam niya, without God sa lahat ng ginagawa natin, it's all meaningless. Moses' plea isn't just a simple request. It's a declaration. Dineclare niya yung presensya ng Diyos. Sabi niya, Lord, kung hindi ka mismo sasama sa amin, huwag mo na lang kaming paalisin dito. Mas importante yung presensya mo. He was saying that the promised land was worthless without God's presence. Para sa kanya, mas mahalaga ang presensya ng Diyos kaysa sa anumang blessing or destination. Parang sinasabi doon, anuhin pa na nakuha namin ang lahat ng bagay na dito, this promised land, kung wala ka rin naman sa presensya namin. Sabi ka ng Panginoon Jesucristo, maaring makuha mo lahat ng bagay dito sa mundong ito, but without His presence, your soul will perish. Kaya sa ating mga believer ngayon, mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, this is the same perspective. This verse speaks volumes ng napakadami pong matututunan natin. It highlights the importance of having a personal relationship with God through Jesus Christ.
tayo as mga, sabi nga po ay, mga tagasunod na ating Panginoon Kristo, believe that the Holy Spirit dwells within us, ensuring God's presence in our heart, in our lives. Kaya nga po dito matututunan natin, no, that God's presence is essential. Just like Moses, we should recognize that God's presence is essential in our lives. No, sabihin nga natin, God's presence is essential. No? God's presence is essential. Hindi tayo dapat magpatuloy sa ating mga plano kung wala ang kanyang guidance and blessing. Kaya nga sabi ni Haring Solomon doon sa Proverbs 16 verse 9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Yan, malimit nating marinig. Pinapakita po nito na kahit mayroon tayong mga plano at layunin, ang Diyos pa rin ang may huling say kung paano tayo dadalhin sa ating buhay. Hindi sapat na basta tayo magplano. Kailangan natin ang kanyang paggabay para magtagumpay. The other day, no, pinag-aralan din po namin yung James 4, no, pero kagabi po ang aming pong paksa ay James 5, ano, isang magandang paksa rin po. At bago yun, no, ang naalala ko lang dito yung pinag-aralan namin the last Wednesday, no, yung sa James 4:13 hanggang James 4 verse 13 up to 15, no, sabi doon, 13. Makinig kayo sa akin kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay papunta kami sa ganito, sa ganong bayan, at 1 taon kaming titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. 14. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. 15. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loobin ng Panginoon at mabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Hilig kasi nating mga kuminsan, no? We promise everything, no? Even kahit kay God, kahit maganda yung promise natin, mabulalak-lak na pangako, pero ano pa man, kung hindi po tayo sasamahan ng Panginoon Diyos, hindi po mangyayari. Kaya nga lagi nating sabihin, in God's will, loobin ng Panginoon Diyos, kung ipapahintulot ng Panginoon. Nagpapaalala po ito sa atin, ang ating buhay ay maikli at hindi natin kontrolado ang lahat. Dapat nating kilalanin ng Diyos sa ating mga plano at maging handa na sumunod sa kanyang kalooban. Kahit na iba ito sa ating inaasahan. Sabi nga rin sa atin ng Psalm 37 verse 23, ang gabay ng tao sa kanyang paglalakbay ay itong si Yahweh. Kung nais mailigtas sa gawain niya ay ang Diyos ang magagalak. Amen. Yan ang paalala sa atin. Kung ang ating puso ay nakatuon sa Diyos at nagagalak tayo sa ating Panginoon, siya mismo ang gagabay at magpapatatag sa ating hakbang. Ibig sabihin, mas magiging malinaw ang ating landas kung ang Diyos ang ating priority. No? Kaya nga, isang bagay din paalala ng Proverbs 16 verse 3. Ipagkatiwala kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Amen. Kung yan ay ipagkakatiwala mo sa ating Panginoon Diyos, tatagumpay ka. Kung iaalay natin sa Diyos ang ating mga gawain at plano, siya ang magtatagumpay nito. Ibig sabihin, hindi lang tayo basta humihiling o humihingi ng blessing, kundi inaasam natin na siya, no, sa proseso ng pagpaplano at paggawa natin ay nandun siya. Siya mismo. Masama po bang magplano? Hindi. Hindi po masama magplano. Pero dapat nating isama ang Diyos sa ating mga plano at maging handang sumunod sa kanyang kalooban. Malimit pag tayo nagplano, magiging sarili yung plano natin. The next, kung makasarili yan, sasabihin natin, Lord,
Bakit mo ako pinabayaan? No? Sa Lord ang sisi. Pero pinaalala ito sa atin ng Panginoon Diyos. Talaga ba ang Diyos? No? Ang ating sinusunod. Maraming paalala minsan. Pero nagiging reckless tayo sa ating puso. The right to choose is sometimes hindi tayo nagiging sensitive dun sa voice of God, no? O yung discernment natin ay hindi natin nagagamit kasi minsan mas napapatuon tayo sa mga material things ng mundong ito. Kaya po, kailangan po natin, no, sa ikalawa natin, we need to be dependents on God. No? Yan ang point number 2 natin. Ang una po natin ay yung, sabi natin dito kanina, is yung okay. Yan, sa una po natin kanina ay we need, ano nga po ba? Yan. Oo nga. Hindi, God's presence is essential. No? So, yung ikalawa natin ay yan, yung pagiging dependence po natin sa ating Panginoon. Ano ho? Napakalaga po niyan. Ano ho? Ito yung ikalawa natin pag-usapan. How to be dependence on God. Ano ho? Dito po sa ating tinatalakay, ano ho, ay sabi nga, Moses showed humility, ano ho, by defending on God. Ano ho? Dapat din tayong maging humble and rely on God's strength to not on our own. No? Maging dependence po tayo sa ating Panginoon Diyos. No? Kaya nga ang sabi nga ni Paul doon sa Philippians 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yan. Sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens me. No? Hindi natin kayang gawin ang lahat sa sarili nating lakas. Ang kakayahan ng nating magtagumpay at malampasan ang mga pagsubok ay nagmumula po sa ating Panginoon Diyos. Dapat nating kilalanin na ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas at kakayahan. Sa ating mga kahinaan, doon natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga sa atin ng 2 Corinthians 12 verse 9. Ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Hindi tayo dapat matakot aminin ang ating mga limitasyon. Dahil sa mga sandaling iyon, mas makakaasa tayo sa lakas na ibibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Sabi rin sa atin ng Micah 6:8, Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Amen. So, ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang katangian na dapat nating taglayin bilang mga Kristiyano. Ibig sabihin, kilalanin natin na hindi tayo, nakahihigit sa iba. At kailangan natin ang Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kapag tayo po ay nagpapakumbaba, o tayo po ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, tinataas niya tayo, no? Sa kanyang takdang panahon. Sabi nga sa atin ng 1 Peter 5 verse 6. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Amen. So sabi nga po, ay hindi tayo dapat maghangad ng mataas na posisyon o papuri, kundi hayaan natin ang Diyos na mag-angat sa atin.
Ang pagiging humble at pag-asa sa Diyos ay nagpapakita na um, kinikilala natin ang kanyang kapangyarihan o kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos at biyaya sa ating buhay. Hindi tayo dapat magtiwala sa ating sariling lakas, kundi sa kanyang o sa ating Panginoon Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kakayahan na gawin ang lahat ng mga bagay. No? Ang ikatlo is yung intimacy with God na nakita natin dito sa karakter ni Moses. No? Kailangan po natin yun. No? Itong intimacy with God. No? Moses wanted more than just direction. No? Hindi yung, sige Lord, susunod ako. Sumunod ka na lang ha. Hindi po. Hindi po ganun. No? Kasi naintindihan po ni Moses yun. That he wanted intimacy with God. No? Yung talagang body-body sila. We should also seek deeper. No? Tayo po. No? Sa ating kasalukuyang panahon. Relationship with God through prayer, Bible study, and worship. Kaya nga po pag tayo ay napupunta sa ating pananalangin, katulad dito sa ating devotion, sa ating mga Bible study, yan po yun. Gusto ng Panginoon na tayo ay makakausap niya, makakasama niya, and that is intimacy with God. No? Yan po yun. Kaya nga po napakalaga sa buhay natin ang presensya ng Diyos. At mga kapatid, yan pong tatlong ating binanggit na yan. No? God dependence, intimacy with God, at yung presensya ng ating Panginoon Diyos sa atin, kahalagahan ng presensya ng ating Panginoon Diyos. Yan po ay mahalaga sa ating buhay. At katulad ng ating pinag-aaralan ngayon dito sa Exodus 33. No? Ito po ay nagpapakita sa atin ng kahalagahan ng presensya ng Diyos. At sa aking pagtatapos mga kapatid, no, ang hiling po ni Moses dito sa Exodus 33:15 ay hindi lang kwento o isang kwento ng isang leader na desperado, no? Kasi parang talagang desperado, no? Desperate talaga yung kanyang paghiling, ano? Kasi nga imaginein ba naman talagang kung gaano kasuklam-suklam sa Panginoon Diyos ang pagsamba sa mga gawa ng tao, no? Yung mga ginawang mga ribulto, yan po ay kasuklam-suklam sa Panginoon Diyos. Ito'y salamin po ng puso nating lahat na sa gitna ng mga pagsubok, pangarap, o kahit sa mga pagkakamali natin, ang presensya ng Diyos ang pinakamahalaga. Ayaw po ng Diyos na inuukit natin siya, ginagawa natin ng larawan. Kasi gusto ng Panginoon Diyos, intimacy. Magkaroon po tayo ng relasyon na kasama natin siya, yung presensya niya. Kung wala siya, kahit anong tagumpay o biyaya ay magiging hungkag, walang kabuluhan. Pero kapag kasama natin siya, kahit ang pinakamahirap na landas ay puno ng kapayapaan at katiyakan. Tandaan po natin, hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Gaya ng sinasabi ng ating Panginoon Diyos kay Moses, na po, aking sasamahan ka doon sa Exodus 33:14. Sabi ng Panginoon Diyos yun. Ganon din ang ating Panginoon Diyos sa ating ngayon. Sa bawat desisyon, sa bawat takbang, huwag nating kalimutang humingi ng gabay sa ating Panginoon Diyos. Ang presensya niya ang nagpapaiba. No, kahit na magkamali tayo gaya ng ginawa ng Israel sa pagsamba sa golden calf, no? Handa siyang patawarin tayo at muling samahan basta tayo'y magpapakumbaba, magbabalik sa Kanya. Sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, kailangan po natin ng Diyos. No, hindi na ordinaryo ang nakawan sa Pilipinas. At kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin manumbalik sa Panginoon Diyos. Kaya sa ating mga plano, pangarap, o mga pagdududa, itanong natin sa ating sarili, sasama ba ang Diyos dito? Kung sagot ay hindi, mas mabuting huminto't maghintay sa Kanyang timing. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat kung saan tayo pupunta, kundi
sa kung kasama natin ng Diyos sa pagpunta natin doon. Tayong matakot maging gaya ni Moses na naglakbay ng may tapang at pagpapakumbaba na mas pinili ang presensya ng Diyos kaysa sa anumang kayamanan. Tulad ng pangako ng ating Panginoong Hesus sa atin sa Matthew 28 verse 20. Sabi ng ating Panginoon, kasama ninyo ako palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Sa Kanya tayo laging ligtas, laging may pag-asa. Ang Diyos mismo ang ating kasama. At sa Kanyang presensya, tayo may lakas, liwanag at layunin. Amen? Kapatid, dito po ako magtatapos. Magtiwala tayo sa Diyos. Sumahatma tayo sa Kanya palagi. Saan mang landas na ating tataking. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At ngayon naman ay ibibigay ko po ang bahaging ito sa aking partner. God's morning, mga kapatid. Ito po ang aking reflection ngayong umaga. Ano ba? Ayan. Dito po sa ating napag-aralan ngayong umaga, ipinapakita po ang pagdepende natin sa Diyos, na dapat tayong palaging umasa sa Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Hindi tayo magtatagumpay kung wala tayong tulong at patnubay ng Diyos sa buhay natin. Mahalaga po ang presensya ng Diyos sa atin. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Para po tayong isang barko na walang timon, na walang direksyon. At naliligaw. Ang Panginoon po ang ating kompas. Kung para po tayong nasa isang gubat na hindi tayo pamilyar, hindi natin alam kung saan ang direksyon, paano umuwi. Ang kompas po ang nagbibigay ng tamang direksyon para tayo ay makalabas doon sa gubat at makauwi ng ligtas. Ganun po ang ating Panginoon. Ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng tamang direksyon patungo sa kaligtasan. Tapos, magkaroon po tayo ng intimacy sa ating Panginoon. Hanapin po natin ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin po kasi ang way natin para makipag-usap sa ating Panginoon. Yun po yung nagsisilbing pagsagot sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng Kanyang tinig sa Kanyang presensya. At doon nga po natin nakikita, minsan po kasi napag-aralan din po namin kagabi na yung makinig sa gustong sabihin ng Panginoon. Minsan po kasi kahit anong ginagawa natin, nangungusap ang ating Panginoon. Minsan nasa biyahe tayo, bigla na lang tayong may naiisip na magandang verse or magandang pinapahiwatig sa atin ng Panginoon. Pakinggan po natin yun. Wag po nating baliwalain sapagkat yun po ang way ng pakikipag-usap ng ating Panginoon sa atin. Kahit saan po tayong nandoon, pwede po tayong kausapin ng ating Panginoon. Nasa na ba? Sa Kanya pong presensya, makakatagpo tayo ng kapayapaan, kalakasan at direksyon. Ayun po, nasabi ko na, ang panalangin ay yung way ng pakikipag-usap sa Panginoon. Tapos kailangan din po natin ng pahintulot ng ating Panginoon. Kung wala pong pahintulot ng ating Panginoon, huwag po tayong tumuloy sa mga desisyon natin sa buhay. Kung tayo po ay nagpaplano, tapos pinanalangin natin sa Panginoon. Kapag po walang pahintulot, wala tayong kapayapaan, huwag po natin ituloy sapagkat hindi po yun naayon sa plano ng Panginoon. Pero kung meron po tayong kapayapaan sa ating mga gagawin, yun po ay ipinapahintulot ng Panginoon.
Basta kung wala pong kapayapaan sa puso natin, hindi po yun naayon sa presensya ng Panginoon. At wag din po matigas ang ulo natin. Pagkatiwala po natin sa Panginoon, lahat ng ating mga desisyon. Sinabi na po ng Panginoon na huwag kang tumuloy, pero tumuloy ka pa rin. Tapos, in the end, napahamak ka, ang Panginoon pa rin ang sinisi mo. Binigyan ka na nga ng Panginoon binigyan ka na ng Panginoon ng warning, pero hindi ka pa rin nakinig, naging matigas ang ulo mo, kaya sarili mo ng desisyon yun. Yun ang dapat mong pagsisihan sa Panginoon, sapagkat sarili mong gawa, sarili mo ng nais ang gusto mong gawin at hindi sa Panginoon. Kaya ipagkatiwala po natin ang ating mga desisyon sa ating Panginoon at ang lahat po ng buhay natin, ng desisyon natin, gagawin natin sa buhay ay naaayon sa presensya ng ating Panginoon. At kailanman po ay hindi tayo maliligaw kung tayo ay magtitiwala sa presensya ng ating Panginoon. So, yun lamang po. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Amen. Praise God. At mga kapatid, sa atin ngayon ay dadako naman tayo sa ating mga partners online. At ito po ay, sabi nga ay, pinangunahan po tayo ni Ma'am Hazel Esmundo. No? Yan, sa St. Peter. Yan, isang God's morning, Ma'am Hazel. No? At purihin po ang Panginoon Diyos sa buong angkan ng Esmundo. Yan po sa Rizal. No? At syempre, sinigundahan po yan ang aking magandang nanay dyan sa Santa Rosa, Laguna. No? Batiin natin ang aking nanay, Corazon Mercado Getgano, at ang aming buong angkan, Getgano Mercado. At syempre, ang angkan din po ng aking asawa, Castillo Mandigma. Yan. At yan, at sinundan po ni Ate Cindy Mercado ng Pampanga. Yan. God's morning po, ate. Yan. At pagpalain kayo dyan, Panginoon. At yun din, no? Kasama natin, syempre, si Pastora Pe, no? At batiin natin ang Andal Artillaga family. God's morning po, Pastora. Yan, no? Lagi nating mga kasama yan. Ang ating mga masisipag at matsatsaga, ano? At kasama rin po natin, sinundan ng ating Ate Marta. Ate, yan, kasama dyan si Ate Gloria at ang Kuya Chris Artillaga. Isang mapagpalang umaga dyan sa ating dyan sa Bulaking Chaong, yan sa church natin dyan. Okay, at syempre, punta naman tayo sa isang malayo-layong lugar, no? Kasama po natin si Nurse Abby from USA, yan. Si Sister Abby Dow, no? At yan, Binson, sino itong Binson? Wala. Binson Biray, yes sir. Yan, isang mapagpalang umaga po, Sir Binson Biray, at welcome po kayo sa gawain dito sa ating God's Morning. No po, at isang kagalakan po na makasama kayo, although walang profile, no, si Sir Binson. No? I don't know kung related po kayo sa aking best friend, kay Mike Biray. No? Yan. Yan. At yan, kasama rin po natin sa mapagpalang umaga rin po. At ngayon, okay. Sino ba? Yan. Yan, pagbati, mula kay Kuya Chris, kay Mark Anthony, kay Jerome, kay Ian, yan, kay Julius na rin, yan dito. At kasama rin po natin si ang Donoso family dito sa San Pablo City. Yan, si Atinela, no? Sa pangunan ni Atinela. Yan, at prayer request ni Kuya Chris ulit kay Ayan Bautista. At mula naman po sa bayan ng Liliw, kasama po natin si Nay Edna Arosena. Isang pagbati po mula sa pamilya Arosena. At syempre, kasama pa rin natin, no, ang Azucena Tanyo family sa pangunguna ni Ate Carmeline Tanyo. Yan. At syempre, ang Nay Winnie Patual, no, dyan sa Villa Escudero, kasama rin po natin. Yan. At prayer request ni
Ate Gori, no? Ate Gloria, kalakasan ni si Swenny, Marta, Ate Winnie, Chris, yan. Ayan. Salamat po sa kasama ako. Brother Rolly, Angel, Rael, Roan, Ezekiel, Pastora Pe, at sa lahat. Yan. God's morning po. Yan, sa ating lahat. Yan. At God's morning. At syempre kasama rin natin ang aming mabait, no? At yung ating kapatid dyan sa Dubai, no? Si Maria Bonalos. Yan, kasama po natin ngayong umaga ito. At syempre kasama rin natin ang ex-girlfriend ng aking partner dahil asawa niya na ngayon. Si Ate Tina, si Apong Tina dyan sa Kapas Tarlac sa mapagpalang umaga. No? Sayang, nalimutan ko yung aking kapampangan ng magandang umaga eh. Yan, no? Yan. At, okay. Yan. Yan. Prayer request din po din kay yan, ni Nay Gloria. Kalakasan sa buong pamilya. Nonoso family, De Los Santos family, Patual family, Talavera family, Andal, Go, at ng lahat. Family ng lahat. Yan. Okay. Siyempre, kasama rin po natin ang Kuya George Pirios dyan sa Bacolod City. No? Yan. Yan. Prayer request ulit. Pag-iingat sa malayong bansa. Anthony, Jerome, Julius, Ella, Marie, Lorena, Gabi, Maria, Fe, Artiliaga. No? Okay. At yan. Parang nabanggit ko nito. At kasama rin po natin mula sa Osamis, no? Si Doktora Julia. At condolence nga po pala for sa buong family. Diyan. Okay. So, nabanggit na rin natin ito. Hindi pa rin. Pastor, pag-iingat kay Pastor Eds, Lisel, Jigs, Kate, Dana, Denden, Yana, Gian Rapi, Mikay Alea, Echo, at Louie. Yan. Request ulit ni Nay Gloria. Yan. Salamat po sa buhay ni Sister Nella. Yan. Yan po ang message ni Nay Winnie. Yan. Salamat po Lord sa buong magdamag sa aming lahat. Nawa po ay makilala ang lahat na magtiwala sa Diyos at lagi tayo ingatan. Amen. Ano po? Okay. Salamat po sa kagalingan ng lahat. Amen. Sabi nga ni Nay Winnie. Pag-iingat kay Chris, Ben, at bayaw niya sa pagkukumpuni. Kay Lester. Yan. Okay. Okay. Yan, sabi dito, Lord, ikaw na po ang bahala sa mga tao na involved sa flood control. Amen. No? Yan, pag-iingat kay Kyle at Casey, kay Sis Caroline, kay Sis Corazon, at Cindy, at ng lahat. Yan, galing po kay Nanay Gloria. Yan, salamat po sa Panginoon. Salamat din sa araw. Yan. Yan. Okay? So, that's all mga kapatid. Ayan, kay Ate Marta, nabanggit ko na rin at purihin ang ating Panginoon Diyos. Ngayon po mga kapatid, sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, muli sa araw at oras na ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa katagumpayan ng iyong gawain, sa iyong pagpapatuloy na pagbibigay ng mensahe. We acknowledge, Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang dadirect sa aming lahat upang kami ay patuloy mong biyayaan ng iyong mga mensahe. Salamat sa iyong patuloy na presensya, sa patuloy na pagsama mo sa amin, at sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ikaw rin po nagbibigay ng pagkaunawa sa bawat isa at ang patuloy na aming sasandigan. Salamat po Panginoon sa aral na ito mula po sa Exodus 33:15 na pinamagatang Divine Companionship that the heart of Moses flee. Lord, bigyan mo kami ng isang puso na katulad nito na magkaroon po kami Panginoon ng tamang conviction, O Lord, na sa lahat ng aming gagawin ay ilagay po ng aming isipan at puso na ikaw ay
laging nasa lahat ng direksyon namin. Ikaw po at inaasa po namin, Panginoon, ang aming isipang ito, ang aming puso at lahat ng aming gawa ay samahan mo po kami. Bigyan mo po kami ng kalakasan at pangunawa upang pagkalooban kami ng pusong nakatalaga sa iyo, Panginoon, at umaasa sa iyong kalakasan at patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas at patnubay sa lahat ng area ng aming buhay. Sa aming mga kapatid na may karamdaman, namimigati, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, ang kalakasan, Panginoon, at patuloy na probesyon sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa. At dalangin din po namin, Panginoon, na sa araw na ito ay patuloy niyo pong gabayan at patuloy niyo pong pagkalooban kami ng lakas, Lord, sa lahat ng area ng aming buhay. Maging ito man ay sa aming negosyos, kalusugan, kalakasan, at sa lahat ng bagay na aming gagawin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng provision sa lahat ng ito. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan na unawain. At hayaan mo, Panginoon, na ito ay ikaw ang manguna sa aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy kaming maging dependent sa iyo lamang. Salamat, Panginoon, sa oras at araw na ito at sa iyong patnubay. Patuloy namin idinadalangin ng bawat isa at katatagan, Panginoon. Ingatan mo po kami sa lahat ng aming pupuntahan, sa lahat ng aming transaksyon at lahat ng aming kliyente. Patnubayan mo po kami at patuloy na gabayan na sa lahat ng ito, pangunahan mo ang aming desisyon. Again, O God, we thank you and we praise you. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang nagturo sa amin at ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas, ang iyong nag-iisang anak na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.